Creamline at Cherry, delikado sa semis. No Paat and Tots. Battle of sister teams agad. Pero po yan, subscribe to notification bell para update kayo dito sa ating channel. Dahil all set na ang PVL Final 4, all set na rin ang mga magtatapatan sa semifinals ng torneo lalo na sa anticipated semis Game 1. Back to seryo ang lahat ng teams pero pag magkakatalo sa pairing sa first game date ng semis which is April 30, medyo mabigat ang semis Game 1 na ito dahil dito masiset agad ang tempo ng mga koponan at ang manalo dito ay may malaking advantage na agad sa na makakuha isa sa top 2 spot. Remember, ang top 2 teams after semis ang siya lamang makakapasok sa finals at kung maipapanalo na nila ang Game 1 pa lang ng semis round robin, malaking bagay na ito sa kanilang puntos. With Creamline sudden loss to PLDT, bumagsak na ang defending champs sa 4th place na sabi nga natin worst Creamline ranking sa loob ng halos 6 taon. At dahil sila ay 4th placer, hindi malabo na ang unang laro nila sa semis ay kontra agad sa sister teams nilang Chocumucho Flying Titans. Dahil posibleng mag-rank 2 ang Flying Titans rito with Petrogas has the bigger chance to hold the number 1 spot. Bakit naging big deal ang April 30 game date? After all, lahat sila ay magtatapat-tapat lang naman. Big deal ang April 30 game date dahil dito expected na wala sa Cool Smashers si Tots Carlos dahil siya ay may nasa Korea by that time. At alam natin kung gaano kahalaga ni si Tots sa Creamline na may tuturing na number 1 spiker ng koponan. With them struggling at nasa semis na at wala pa ang kanilang main scorer, malaking epekto ito sa Creamline na kung mag-aaral ng mabuti ang Chocumucho ay posible nang ma-upset na rin ang kanilang mga sisters. Lamang ang Creamline sa CMFT lalo na kung pagbabasehan ng tapatan nila noong limbs pero magbabago ang lahat kung mawawala si Tots sa team. Pero di lang si Tots ang wala sa April 30 dahil pati si Cherry opposite hitter Maylin Paat ay wala rin kasama si Petrogas star MJ Phillips na kasama ni Tots patungong Korea. Dito malaking epekto rin ng pagkawala ng pansamantala ni Paat lalo pa isa siya sa most consistent spikers ng Cherry Tigo. Although hindi rin naman sila mapipilayan gayong loaded naman ang Cherry spikers with Laure sisters, Ces Robles at marami pang iba. Ngunit syempre legit opposite kasi si Mama P at sa isang semis game mahirap na mag-convert ng isang pang-opposite sa team. Malaki ang tsansa na si Aya ang gawing opposite gayong sanay rin siya sa pwestong ito at sina EJ at Aragalang ang ilagay sa open spiker slot. Sa panig naman ng Petrogas, wala naman itong magiging epekto kung wala si MJ sa kanila. Why? They can top the league even without Phillips dahil si Brook pa lang sapat na para sa former PVL champs. Kung papasok man sa eksena si MJ, mas magbibigay lakas lalo ito sa Petrogas pero kung wala naman si MJ, wala rin naman problema dahil pinatunayan nilang kayang-kaya nila kahit wala ang film blocker. Lalo na ang first semis game nila versus Cherry, isa sa mga teams na nagpabagsak sa Angels noong elimination sa isang close 5-setter defeat. Ngayon, magkakaroon na sila ng chance na pabagsakin at gantihan ng Cherry with Mama P out of that game. Ang mga nasabing pangalan ay hindi rin sigurado kung makakalaro na agad sa semis game 2 na nakaschedule sa May 2 dahil by the time, mukhang pabalik pa lang galing Korea ang mga magta-tryouts. Semis game 2 will probably be Petrogas versus Creamline and Cherry versus Chocumucho. So, for support this channel, please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.